Nahunan doon na nangyari ang nabuo ang mga makakaliwa dati. Kami yung mga mamamayan na lumaban sa gobyerno noon, ang aming mga ninuno dahil sa martial law noon. Opo, kami po noon ay palaging may gulo. Ang sabi nga ng mga may kasabihan na where war never end ay nasa Maguindanao, kung saan nabuo ang MNLF, kung saan nabuo ang MILF. Kada mag-usap ang gobyerno at ang makakaliwang grupo noon magkakaroon ng anak, mga anak na iisa na namang dahil sa mga katiwalian noon ginagawa sa gobyerno at sa pagmamalupit sa aming mga maliliit na salaylayan. Kaya kami hanggang kaya pa namin na naiwan ngayon ng mga ninuno namin kung saan nakita namin ang liwanag dahil kay Tatay Digong. Halos 50 dekada ang pag-uusap ng gobyerno at ang MILF. Saka pa pinirmahan, saka pa naibigay sa amin ang katarungan aming minimithi ay noong may halal si Tatay Digong. Bago kami naging kasapi, bago nabuo ang aming grupo, sir, na kasapi ay dati na kaming MRRD, NECC, ARMM pa po noon. Medyo kinakalaban din namin ang governor noon. Noong magkaroon ng eleksyon sa pagka-presidente, alam niyo ba na ang lakas ng suporta namin kay Sara Duterte? Pero bigo kami. Dahil bigo kami noon dahil hindi siya tumuloy. Ang kampanya namin doon sa laylayan, Sara Duterte, pero medyo nabigo kami. Pero baka naman ngayong 2028, ngayon pa lang sisimulan na natin. Alam nyo, gumagamit kami ng bangka para lang sa signature campaign natin. Makikita doon sa mga form natin na medyo nabasa. Pasensya lang. Pero kahit pa paano, ginagampanan namin ang tungkulin para makabayad man lang kami kay Tatay Digong sa ginawa niyang pagbigay sa BOL, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kanyang ibinigay ngayon, kung saan kahit sa laylayan ngayon inaabot na ng programa ng aming butihing chairman. Ngayon po, inihikayat ko po ang mga kasamahan natin sa BARM at buong Mindanao, lalong-lalo na sa Cotabato City, na wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Dito na tayo kay Sara. Wala man tayong maibigay na pera, hindi man natin kaya magpunta dito sa Maynila. Dahil sa totoo lang po, nagsulisit lang ako ng pamasahe ko. Isang hamak na COS lang po ako. Kaya nahuli ako dahil hindi ako nakasabay sa mga kasamahan ko kay medyo kumulang yung bayad natin sa aeroplano. Kaya lang po, medyo mayroon din tayong isang salita kaya maraming nagpautang na rin. Opo. Babayaran lang natin pag-uwi natin pagka magbalik na tayo sa ating serbisyo. Tama yung sabi ni Sir kanina, yung rider, na hindi tayo natatakot sa mga asawa natin. Opo, hindi tayo kung nasa tama ang ipinaglalaban natin. Kasi yung mga asawa natin, madali lang yan pakiusapan. Ako po, palagi hindi ko na lang ipakita ang likod ko kay medyo makahiya. Pero ang sikreto sa ating mga asawa pagka magalit sa mga ganito, bilhin natin na hanger yung mahina lang. Kahit na paluin tayo, hindi gaano kasakit. With that, Assalamualaikum. Magandang hapon po sa ating lahat. Nakakatabang puso ang volunteerismo ni Brother Norodin. Nangutang na, pero sigurado